Nakaharap si Bella ngayon sa mga taong sangkot sa nangyari kay Darius sa loob mismo ng hasyenda. Naritong mga testigo. Una si Mayumi na siguro napatawad na rin niya pero tulad ng sinabi niya ayaw na niya maging kaibigan pa. May mga trabahanting dumating. Nagbigay ng salaysay kahit hindi naman na sana gusto ni Darius. Ipinagdidiinan ng mga taga-hasyenda ang kampo ni Leila at Harry. Itong lalaki nakatitig sa kanya minsan, ang sinasabing Jordan na dahil sa tulong ni Buknoy at Balbon ay nahuli ng mga pulis at hindi na nakatakas. Nakikita niyang sakit sa mukha ni Balbon pero wala itong magawa at labis na ipinagpapasalamat ang pagtayo nito sa katotohanan at kabutihan. Ang tapang mo, ani Leila sa kanya na kanina pa masama ang tingin. Ako? Tinuro niya sarili niya habang magkakaharap sila sa tamang distansya. Darius squeezed her hand and shook his head. Parang sinasabi nito na wag na niyang patulan pa ang babae. Matapang talaga ako, she smirked and raised her chin. Dahil minsan akong nawalan pero hindi ako naging desperado at makasarili. You deserve to be in the courtroom. You and your lousy lawyer cousin, together with your associate, she sneered. At kahit makalaya kayo dahil sa piyansa, hindi pa rin ako matatakot sa inyo. I own the Guzman. Sa oras na tumutong doon ang dulo ng mga anino nyo, kulong kayo. Perks of being a hasyendera. Pagmamayabang niya kahit wala naman siyang mana. Kunwari lang, wala namang nakakaalam na ikaw siya. Nakagat ni Darius ang labi. Sasapakin kita, pasimpleng angil niya. Hayaan mo ako magpanggap ng mayaman. Pinandilatan niya ito pero napahalaka kita't walang nakapigil. The stage is all yours, sweetie, he told her and looked so incredibly happy. Despite their problem? No, it's not a problem at all. Resolve na ang problema at haharap na lang sila sa trial. Ganito siya pinatatag ng panahon mula sa pagkabatang namulat siyang wala na sa kanyang lahat. She was tough and Darius was the same. Kung paano ito binugbog at kinayang tumayo sa sariling mga paa, yun ang nakapagpatatag dito bilang isang lalaki. Nakita niya nakatingin ng mga kalaban kay Darius habang tumatawa to. Baka nagsisising mga ito ngayon sa pagkalaban sa isang tulad ni Darius. Napakabait nito, wag lang masasaling at pakikialaman. Dahil hindi itong tipo ng tao na magpapadurog na hindi lumalaban. Galit ito kay Mayumi at ayaw na rin itong makipag-usap pa siya sa babae. Pagkatapos ng lahat, she agreed to that. Ganon din ang gusto ni Nabeya. Amanos na lang sila ni Mayumi pagkatapos ng kaso. Abogado ako, Bella. Tandaan niyo yan. Ani Harry na parang busit na busit sa pagtawa ni Darius. Ew! She rolled her eyes. I'm so afraid. May abogado bang tulad mo na nagsisave ng sex video? Tapos ipapang-blackmail para lang manira ng tao? Ew! Kung lahat ng lawyer tulad mo, kawawang mga taong walang alam sa batas at sa mundo. Keep it to yourself if I were you. Masyado ka lang nagmumukhang katawa-tawa. Attorney Harry, the Pulpul Wilson. Pinatirik pa niya mga mata at natatawa ang ilang kaibigan na sumama sa kanila. Salamat sa Diyos, biniyayaan siya ng bungangan tulad ng bungangan niya. Kita niyang pagkabwisit sa mukha ni Harry pero gusto niya yon dahil mayabang ito't dapat tapyasan. Tumingin siya kay Darius. Dan, sweetie? Tanong ito sa kanya kaya tumango siya. May seminar pa tayo sa simbahan. We better spend our time there than here. Since wala namang kwenta mga nandito, sayang ang oras. Tumayo ito kaya naman tumayo na rin siya. So true, mataray na sagot niya. Tumalikod na sila at iniwan ng mga tao na pansamantalang makukulong hanggat hindi naasikaso ang mga piyansa nito. Hindi man makulong habang buhay, ang grupo ni Leila, sinisiguro ni Darius na kahit kailan hindi na makakatungtong ang mga yon sa De Guzman at hindi na makakalapit pa sa kanila. Naghintay siya saglit at nagpaalam sa mga kaibigan niya. Habang si Darius ay kausap ang ilang pulis at si Attorney Fulgar. Naroon ang mga magulang ni Harry at ni Leila pero wala siyang pakialam sa mga yon. Kahit na magkampihan ng mga yon, sa tabi siya ni Darius sa lahat ng pagkakataon. Iha, aalis na ako. Good luck at the seminar, Attorney Fulgar said and kissed her cheek. Thank you, Tito. Take care. Kayo rin. Mabuti na may hard bodyguards na kayo dahil mahirap ang kalaban na medyo mga walang hiya. Parinig ng matanda sa kampo ni na Harry. Knowing this asyendero, masyado tong matapang. Tapik nito sa balikat ni Darius.
I fear no one except for this lady attorney, Darius said. Natawa ang matanda. Alam ko. Naiiling na umalis na yon, kaya nilingon na siya ni Darius at nilahad ang palad sa kanya. Ready now? Tumango siya at ngumiti. Ready na sa seminar. Walang atrasan. Anito kaya humawak siya sa kamay nito at diretso yon sa bibig ni Darius. Bago siya hinila, papunta sa sasakyan. Kasama siya nito sa lahat sa kahit na anumang laban, tulad ng hindi nito pagbitaw sa kanya mula umpisa ng istorya ng buhay nila. It's about time to show Darius what he deserves in life. Bella lang ang sapat na. Ang yabang niya, ang kabuuan ng Bella, ang ibig niya sabihin. Darius stood mightily in front of the door of the church. Sabi ng mga bakla, siya raw ang pinakagwapong groom na nakita ng mga yon. Panis daw ang mga local actors sa kanya. Kinuha niyang pinakasikat na mga coordinators sa kanilang probinsya na namamayagpag ngayon sa ibang lugar hanggang Maynila. He wants the best wedding for Bella para naman hindi masabi ni Lilibet na pinabayaan niya ang unika iha noon. His mother hopped out of the car with Kiko. Lumapit ang mga yon sa kanya. Ang pogi ng anak ko. Ani Mariela sa kanya pero hindi siya ngumiti. Kulang lang ng konting hulma ng nguso. Naman ni Mang Kiko kaya napangiti na siya. Ayan! Bulalas ng ina niya. Okay, the bride is on her way. Nasa may munisipyo na raw. The coordinator informed everyone. Ang daming tao, halos puno ang buong katedral. May mga nanonood sa labas at matyagang naghihintay. Paano ba naman na hindi ganun ay ikakasal ang hasyendero ng Di Guzman? Napakalaki ng preparasyon nila, katulong ang mga trabahante. May libre silang pakain sa mga tao na gustong kumain. Lahat ng taga Di Guzman ay imbitado. Sa maikling salita, their primary sponsors are Attorney Fulgar, Chief Asuncion, Guada and Kiko of course. Mga dating guro ni Bella at mga guro niya. Hindi sila naghahanap ng mayaman. Ang kinuha nila ay yung mga kakilala nila talaga at nakakilala sa kanila. Mga itinuring na kapamilya. Tulad ng yaya ni Bella at ni Mang Kiko. Sinikap niya matapos lahat bago matapos ang 2 buwan na bakasyon ni Bella. They've consumed almost 3 weeks of it before. 1 linggo na lang natitira sa kanila. Babalik na si Bella sa pag-aaral. Wala pa siyang nabubuo at kung makabuo sila ng bata, okay lang daw. Matanda na raw kasi siya. Tangina, nakantsawan pa siya. Tuloy pa rin ang kaso at inaasikaso pa rin nila pero nakakaisang hearing pa lang naman. Kaya isinabay na niya ang kasal. Bago mag-aral ulit si Bella, gusto niya ay kasal na sila. At walang imposible sa bilis gumalaw ng pera niya. Ngayon lang siya gumastos ng biglaan at malakihan. At wala siyang panghihinayang ni katiting man. Nandito na sila. The car is approaching. Nakahanda ng lahat at ang drone. Palakpak muli ng baklat na tanaw niya sa labas ng gate ng bridal car. Nakaabang ang lahat sa paglabas ng bride. Pero hinila siya at pinatayo ng formal. Nabubwisit siya. Gusto nga niyang makita si Bella pero ang daming sponsor sa likod nila kaya hindi sila makalingon. Nag-umpisan tumugtog ang piano kaya nag-umpisa rin silang magmarcha. Nasa harap nila si Jason, ang kanyang best man. Papunta sila ng mama niya sa altar at malaki ang distansya nang sumusunod sa kanila. Parang napakahaba ng aisle pakaramdam niya. Diretso sila sa pagtindig sa harapan. Nang marating nila yun, na mag-ina tapos ay niyakap siya ni Mariela at tinapik sa balikat. He smiled at his mother. Tuloy-tuloy lang ang pagmarcha ng lahat at kandahaba ng leeg niya sa pagtanaw sa may pinto ng simbahan. Wala siyang ibang tinitingnan kahit na ang daming mga abay. Lahat ng kaklase ni Bella ay secondary sponsors. Ang hindi lang ay si Mayumi. Pero nariyan si Mayumi, nakita niyang babae kanina na nanonood ng kasal. May kasamang isang lalaking nasa 50 na sigurong edad. Hinayaan na lang niya yon pero hindi na yun ulit makakalapit pa kay Bella bilang isang kaibigan. Wala na siyang tiwala doon. Kung meron man, hindi na aabot sa 50%. Finally, all the people moved to their designated seats. The door was closed. Muling tumugtog ang piano para sa ikalawang kanta. Ang kantang napili niya para kay Bella, Marry Your Daughter. Inaalay din niya yon para sa mga magulang ni Bella kahit na nasa kabilang buhay na.
Bumukas ang pintuan at lahat kandahaba ang mga leeg. Nakita niya si Bella. Nakatayot napakaganda sa suot na wedding gown. He gave her the best kind of wedding gown to wear to make her look like a queen. Prinsesa ito kaya reyna na niya ngayon. She started walking alone. Nakangiti ito na naglalakad papalapit sa kanya hanggang sa makarating ito sa may altar. Nagmano ito kay Mariela tapos ay humarap sa kanya. The corner of his lips ascended as he stared into her eyes. Kinuha niyang kamay ni Bella at niyakap niya sa braso niya pero hindi mapugto ang titig nito sa mukha niya. Ano? Hindi napigil na tanong ni Darius. May igagwapo ka pa pala. Akalain mo yon? Biro nito kaya natawa siya ng mahina. Crazy. Maluha-luha niya sabi dito. Parang baliktad yata. Siya ang naluluha kahit na siya ang lalaki. Siguro dahil mula pa noon, ang pangarap na talaga niya ay pakasalan ito. Kaya lang mukhang pinatagal na muna ng tadhana ang lahat para mas lalo siyang masubok at mapatunayan sa sarili niya na wala talaga siyang ibang gusto sa buhay niya. Eto lang. Personal niyang inaangat ang harapan ng gown na suot ni Bella nang handa na itong umakyat sa baitang papalapit sa pari. She smiled at him because of what he did. I love you, she said. Yun pa lang ay kompleto ng seremonyas ng kasal. Sa tatlong salita na yun, wala na siyang hahanapin pa. Yun ang bumubuo sa pagkalalaki niya ngayon. At hindi niya sasayangin ang pagmamahal na yun na ibinibigay ni Bella sa kanya. I love you too, ani at hindi napigil ang sarili na halikan ito sa noo. Kahit na may suot itong belo, he looked straight ahead and saw the sky through the glass window near the ceiling of the altar. Thank God for everything, he mentally said and smiled. Salamat sa istorya ng buhay niya na kahit may paghihirap ay may kapalit ng ginhawa at kaligayahan. Bayad sa pagtitiis at pagtsatsaga niya sa buhay na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niyang masama, mas pinili niyang gumawa ng tama. Epilogue. Nasa isang special event sila ng mga kaklase para sa medical mission. May mga buntis doon na nagpapa-BP sa quadrangle ng isang parmosong university sa Maynila. Kasama yon sa kanilang requirements sa eskwelahan. Halos 6 na buwan na nakalipas mula nang makasal sila ni Darius. Ngayon ang biyahe ng mister nila pabalik dahil binisita nun ang mga inaaning produkto sa Di Guzman. Nakangiti si Bella sa isang buntis na masasabi niyang sa isang tingin at hindi may tatagong hikahos sa buhay. Good morning, kukuha lang ako ng BP. Aniya rito pero nang mapaupo na siya sa kanyang silya ay parang lumindol ang pakiramdam niya. Agad siyang napahawak sa mesa. Wala naman si Darius, bakit lumilindol? Bella, are you okay? Tanong ni Kaori sa kanya at agad siyang nilapitan. Lumindol ba? Takang tanong niya. Nope, why? I felt nauseous and my head felt light. Para ko nahilot matutumba. Oh my! Anit at agad siyang inalalayan. Maupo ka, baka napapagod ka na. Kararating ko lang, she reasoned out and sat on the chair. Ano nangyari kay Bella? Tanong na doktor na lumapit sa kanila. Yun ang totoong doktor na professor din nila. Nahilo daw po, Doc Prof. Lumilindol daw po. Baka may sakit ka, dapat nag-absent ka na lang. Take a rest for a while and we'll take your BP. Tumango siya sa professor nila pero binulungan siya ni Kaori. Baka naman buntis ka na. Anitong nakangisi kaya nalaki ang mga mata niya. Ha? O di ba nga hindi ka pa nabubuntis dati pa? Who knows? Napaisip din siya kaya hindi siya nakaimik. Malaki ang posibilidad na baka nga buntis siya dahil wala naman siyang ginagamit na kung anong pangontra. I think I better run a test. You must. Pagdidiin ni Kaori sa kanya. Tumayo siya na makaramdam siya na medyo maayos-ayos na siya. May iba na pumalit sa kanya na tumitingin sa buntis na dapat siyang mag-BP kanina. Okay lang sigurong magbuntis na siya. Wala naman silang problema ni Darius. Nakakulong naman ang dalawang mga walang hiyang lumapastangan sa asawa niya. Maikli lang ang sentensya kay Lila at kay Jordan pero kay Harry may panibagong kaso yun. Kaso na si Mayumi ang nagsampa dahil sa video scandal. Wala na yung lisensya dahil natanggal na. Napakaikli ng trial dahil ang daming tumistigo para kay Darius. Kaya ngayon ay panatag na silang mag-asawa dahil hindi na makakalapit ang mga ngayon sa kanila.
Bella walked towards the next station kung saan naroon ang mga libreng pang-pregnancy test nila. Dumampot siya ng isa at dumiretso siya ng paglalakad sa comfort room ng mga estudyante. Walang tao doon kaya pumasok siya at binuksan ng kit nang nasa loob na siya ng cubicle. Nakahanda ang kanyang smartphone dahil yun ang unang beses na kukuha siya ng test. Relax siyang kumuha ng ihi niya at saka inilagay sa kit na nasa ibabaw ng takip ng water tank. She dropped a few of her urine while holding her phone with her left hand. Pinapanood niya ang paggalaw ng likido sa lalagyan at nakita niyang unti-unting nabuo ang pulang linya. Bigla siyang kinabahan hanggang sa umusad pa yon at maya-maya ay nabuo ang isa pang linya. OMG! Napapangiti niya sabi at pigil na pigil niya mapatili. Positibong lumabas na resulta. Sus ko, buntis na siya. Magiging nanay na rin siya. Si Darius ay nagtataka na sa sarili at bakit daw hindi siya nabubuntis. Baka raw baog na yon at wala ng buhay ang sinilya. Nagmamadali siyang pinatay ang video at kinuha ang sample. Si Darius ang dapat na unang makaalam ng pagbubuntis niya. Hihintayin niya ang asawa niya bago niya ipagsabi sa mga kaibigan niya naghihintay na rin na mabuntis siya. Nakangitit masaya siyang lumabas sa cubicle. She washed her hands and dried them. Isinilid niya sa bagang kanyang test at ngiting-ngiting lumabas ng pinto. Pero napatanga siya nang makita ang nakapamewang na lalaki. Ginagatlaan ng pawis sa noo. Rekta itong nakatitig sa mukha niya at nginitian siya. May habi! Bulalas niya sa mabilis na lumapit kay Darius at naglambitin sa leeg nito. He immediately caught her and supported her spine. Mabilis niya itong hinalikan sa labi dahil sa universidad sila. Hindi ito pwedeng pangmalakasan at buwis buhay na lips to lips. You're so early. I thought tanghali ka pa babiyahe, aniya rito. I wanted to surprise you. How did you know that I'm here sa banyo? Napatingin siya sa mga dumaraang babae na nakasulyap kay Darius pero hindi naman gumagalaw ang mga mata ng isa at sa kanya lang nakatingin. Eto si Darius at napakaswerte niya dahil bihirang lalaking ganito. Alam niya, mula nang awayan niya ito sa pagsulyap kay Mayumi, hindi na nito ginawang tumingin kanino man, maliban kay Guada, kina Cherry at mga kasambahay at mga matatanda. Nakita na kita kanina nung naglalakad ka papunta dito. Sinundan lang kita. Dala ko yung pick-up. Marami akong lychees for your friends. Oh, thank you. Ang generous mo talaga kaya ka binibiyayaan ng Diyos. Ani ang kinurot to sa pisngi. Dumating na rin ang mga kamag-anak ni Guada. Nasa asyenda na sila tulad ng pangako ko sa'yo. Talaga? Masayang bulalas niya at muli siya nitong naglambitin. Bakit parang maputla ka sa personal at maitim ang mga mata mo? 4 na araw lang ako nasa asyenda. Pangit na ba ako? Nag-aalala niya sabi. Mambababae ka na? He chuckled. Sira ulo ka talaga. Baka ka ako napapagod ka na sobra kaya ganyan. Para ka nangangalumata. Well, kibit balikat niya sa kabahagyang lumabi. Ganito siguro kapag magiging mommy na. Mulitong natawa at umiling. Crazy wife? Ano crazy wife? Talaga naman. Ingos niya kaya para itong namutla biglat na ibang hulman ng labi na nakangisi. Para itong kinabahan ng 20. Anong ibig mo sabihin? What do you think? Mapaghamon na tanong niya dito habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi ako baog. Umangat ang kilay ni Darius saka siya naman ang natawa. Hinding-hindi. God just gave us the perfect timing to have our very first baby. And I'm so very proud to give it to you. She said and got her test. Inabot niya yun kay Darius at maluha-luha nitong dinilaan ng labi saka siya tiningnan. Totoo, hindi to makapaniwala saka lumingon pa sa likod. Baka testo ng mga buntis dyan. Bella laughed at that remark and hugged him again. Ikaw ang sira. Bukas sama tayo magpa-check up ka kasi last day na ito ng mission. Bakasyon na ulit kami for the next sem. Sunod-sunod ang naging pagtango nito at saka siya hinawakan sa likod ng ulot ni Yakap. Hinalikan siya nito ng mariin sa sentido niya kaya napapikit siya. Salamat. Buong pusong sabi nito sa kanya. Napakasimple ng salitang yon pero isa yon sa bumubuo sa pagsasama nila. They are always grateful and thankful for everything, even for the small things they give to each other. Salamat din, aniya sa isip ng lalo niyang hinigpitan ang yakap dito.
Ang ganda ng ngiti niya. Naalala niya na parang kailan lang ay umiiyak siya ng huling beses ng isang bakasyon dahil nadakip niya si Harry na may katalik na babae, pero yun pala ang magiging daan para mapunta siya sa isang napakabuting lalaki na deserve lahat ng pagmamahal niya at ngayon ay magiging tatay na ng magiging anak niya. Na kahit mang-away siya ay pilit siyang pinagpapasensyahan at hindi halos pinapatulan. Hindi naman perpekto si Darius. Nagagalit din ito sa kanya pero kumpara sa iba, napakaswerte na niya. Dahil kahit mag-away sila ay hindi nawawalang pagmamahal nito at respeto sa kanya. Yun ang pinakamahalaga sa lahat para sa kanya. Yung nararamdaman niya, ang halaga niya bilang isang babae at asawa. At ngayon ay bilang isang ina. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating kwento.